Matapos ang paghamnap ni Shin at Uzuki na nauwi sa pag-takeover ng persona ni Takamura, ngayon ay ire-review na natin ang chapter 215 at 216 ng Sakamoto Days. Masasaksihan natin ng isang nakakakilabot na laban, puno ng sorpresa at mga eksenang ikinagulat ng buong Sakamoto fandom. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter kay Shin na hinarap na ngayon ang persona ni Takamura. Nasabi niya sa isip, hindi ko alam kung gaano ko tatagal laban kay Mr. Takamura pero wala akong choice. Basta't mapabagal ko lang siya kahit saglit. Umatake agad ang persona ni Takamura at buti na lang ay naiwasan ito ni Shin. Nasabi pa niya, kahit tignan ko ang future, halos hindi ko nasusundan ang galaw niya. Hindi ako makapaniwala na hinarap ito ni Mr. Sakamoto at Nagumo nang wala silang ESP. Kaya nag-focus si Shin. Kung mawawalan ako ng focus kahit split second lang, kamatayan ng kapalit. Muling umatake ang persona ni Takamura. Bahagya namang naiwasan ni Shin pero nasabi niya, ang tenga ko, buti na lang nandyan pa. Sabay tumakbo siya. Papatayin niya talaga ako. Kailangan kong mag-retreat muna. Tumalon si Shin sa tubig habang nakamasidlang ang persona ni Takamura. Lumangoy siya pailalim hanggang napunta sa seal tank. Nagtanong pa ang mga bata, caretaker ba siya? Ngunit maya-maya lang, sa likod ng mga bata ay lumitaw ang persona ni Takamura. Nagpanik si Shin at buti na lang ay naiwasan niya ang atake na nagpabasag sa seal tank. Napaubos si Shin habang isang bata ang napaiyak sa takot. May isang lalaki pang sumigaw, "Uy, pinaiyak mo ang bata!" Dahilan para tignan siya ng persona ni Takamura. Kaya naglabas si Shin ng bloodlust para ilihis ang atensyon nito. Nasabi niya sa isip, "Dito ka tumingin, gunggong!" Mabilis na kumilos ang persona ni Takamura at inatake si Shin. Nakaiwas naman siya pero ang tinamaan ay ang lalaking nasa likod niya na may hawak na baril. Nagtanong si Shin, "Sino ka ba?" Sabi nung lalaki, "Sinubukan ko lang sanang tulungan ka, Master X." Nagalit ang mga kasamahan ng lalaki kay Shin. "Magbabayad ka, bata!" Ngunit sa isang iglap, ginawang golf ball ng persona ni Takamura ang ulo ng lalaki at tinamaan pa ang isa pang miyembro ng grupo. Tuluyan ang nag-react ang persona ni Takamura sa bloodlust ng mga tauhan at isa-isa niyang silang pinatay. Pinatakbo ni Shin ang mga bata habang iniisip, ano na yun? Kailangan ko bang subukang i-hijack ang isipan ng persona ni Takamura? Gagana ba ito sa halimang na ganito? Kung sumablay ako, katapusan ko na. Kahit ma-freeze ko siya ng split second, hindi ko kayang tapusin ito ng mag-isa. Kung may support lang sana ayos lang si Nakindakad Nagumo. Kaya tumakbo si Shin palayo. Hindi ako pwedeng umatras ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ngunit sa gilid ng aquarium, may napansin niyang bangkay. Sunod-sunod na rin ang huhulog ng iba pa at nakita sa mata ni Shin ang takot nang magsimulang maging pula ang tubig dahil sa dami ng dugo. Ilang segundo pa, tumagos mula sa itaas ang katana ng persona ni Takamura, binutas ang aquarium at umapa ang tubig na puno ng dugo. At mula rito, lumabas na ang persona ni Takamura. Habang sobra ang kaba at takot sa mukha ni Shin, pilit niyang sinabihan ng sarili, "Kalmado ka, i-freeze mo siya gamit ang ESP mo." Pero nagdadalawang isip siya, kung makakasense ng si Mr. Takamura ng bloodlust mula sa akin at mas mabilis pa ang galaw niya kaysa sa ESP ko, patay na ako. Maya-maya ay may narinig siyang boses. May dalawang tao palang hindi pa nakakatakas. Nilakasan ni Shin ang loob at sinabing mauusay lang ang dalawa at kailangang umalis agad. Sa isip ni Shin, kailangan niyang i-delay ang persona ni Takamura hanggang dumating si Mr. Sakamoto. Kailangan niyang gumawa ng opening kahit sandali lang para makahabol si Sakamoto at makapag-counter. Habang naka-take over ang persona ni Takamura kay Uzuki, humirap si Shin at sinubukan niyang utusan, "Tumigil ka!" Bago pa man ma-activate ang command, ay naunahan siya ng persona. Isang napakabilis na slice, naputulan ng leheg ni Shin. Ito ay signature ng atake ni Takamura. Nakadilat si Shin, hindi makapaniwala sa nangyayari. Biglang may humawak sa braso ni Shin. Dumating si Atari at sinabing, "Buti na abutan pa kita." Nagulat Shin, "Anong ginagawa mo rito?" Napahawak siya sa leeg. At nailala, kanina pinutol niya ang leeg ko. Bakit buhay pa ako?
Ipinaliwanag ni Atari ang tinatawag niyang tunnel effect, isang phenomenon kung saan ang particle ng isang bagay ay nakakadaan sa barrier kahit mas mataas ang enerhiya niya. Halos hindi posible, pero hindi 100% imposible. May maliit na tsansang mangyari ito. Sa madaling salita, may pagkakataon na ang mga particle sa katawan ni Shin at ang particle ng katana ay hindi nag-collide. Parang dumaan lang ang isang bagay sa kabila nang hindi nagbanggaan. Nagtanong Shin, ibig mong sabihin may natitira pang swerte ka? Sagot ni Atari, oo, ginamit ko ang huli kong swerte para mailigtas ka. Ngayon, ang natitira sa atin ay napakalaking kamalasan. Naglainon, dumating ang lahat ng member ng bagong order at nakatingin kay Shin. Nagulat siya nang sinabi ni Torres na, ano to? Paano nagkataon na nasa aquarium kami? Nagtalo-talo ang grupo, si Oki na may pinaplano lang na relaxation, si Kumanomi na nakita ang viral post tungkol sa seal na ipinanganak na pinangalan ng Splashimaru, si Gozu na nagsabing parang tadhana lang ang pagkikita nila rito at iba pa. Puro katahimikan at hindi ka panipaniwala ang mga dahilan kung bakit nandito sila. Para kay Shin, nakakadismaya. Sobrang kamalasan na to. Mula sa sitwasyon kanina hanggang dito, baka hindi na kami makatakas. Si Kumanomi naman ay nag-prepare at malamig na nagsabing handa na nilang patayin ang sinumang makitang aatake sa kanila. Kitang-kita na tinanggal na ni Kumanomi ang mga nakakabit na cable sa humpback wheel figure. Naghahanda na nga siya ng aksyon. At gamit ang cable na kanyang minagnet, binato ni Kumanomi si Shin gamit ang isang malaking humpback wheel figure dahilan para tumilpon si Shin sa kabilang side ng building. Pag-atras niya, biglang lumapit si Torres at pabirong nagsabing, "Oh, mukhang energetic ka bata." Nagulat si Shin at agad siyang kinatake ni Torres. Buti na lang ay nagawang protektahan ni Shin ang sarili gamit ang isang metal signboard panangga. Nag-alala naman si Atari para kay Shin at sinabing, "Shin, palikaw, patayin mo na ako. Nadamay ka rito dahil sa kamalasan ko. Kung mamamatay ako ngayon, baka may tsansa ka pang mabuhay. Niligtas mo ako noon kaya ngayon, ako naman ang gustong magligtas sa'yo." Pero matagagang sagot ni Shin, "Hindi ko problema yan. Nangako ako kay Mr. Sakamoto na proprotektahan ko ang lahat hanggang sa makabalik siya. At saka, Atari, nagkakamali ka." Nagtaka si Atari sa sinabi ni Shin. Dugtong pa ni Shin, "Kailangan mong gumawa ng sarili mong swerte para ma-survive sa mundong ito." Samantala, nagsalita si Oki, "Ang sitwasyon mo kanina, wala na talagang pag-asa bata. Inabandona ka na ng sarili mong swerte. Ano bang iniisip mo? Sa tingin mo ba ang gaya mong bulate ay may tsansa pang makasurvive dito?" Gumit sa isip ni Shin, may nabuo siyang ideya. "Teka, may isa pang paraan para makawala dito." Kung tutuusin, patay na sana si Shin kung hindi dumating si Atari para mailigtas siya kanina. Ngunit matapos gamitin ni Atari ang kanyang final lock, isang napakatinding kamalasan naman ang dumating sa kanilang sitwasyon. Kaya ang tanong, paano nga ba makakatakas si Shin mula rito? Well, isang matinding laban, sunod-sunod na sorpresa at literal na wild na kaganapan ang masasaksihan natin sa susunod na chapter, mga kaibigan. At dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow, and subscribe para sa mas marami pang videos na gaya nito. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.